Baka ilang beses nang na-question ang iba't ibang produktong gawang China, bunso ng issue ng kontaminasyon ng lead at melamine. At sa pagsusuring pinagawa ng GMA News, sa dalawang delatang made in China, hindi melamine at lead ang natagpuan, kundi isang uri ng metal na nakakakanser. Saksi si June Veneracion. Lead contamination nung nakarang taon. Ngayon naman, melamine sa gatas. Dahil sa sunod-sunod na iskandalo sa mga produktong gawa sa China, humingi kami ng independent laboratory test sa dalawang dilatang made in China. Walang nakitang lead, pero parehong nagpositibo ang mga ito sa cadmium, isang uri ng heavy metal na ayon sa Department of Health ay kilalang carcinogen o isang cancer-causing agent. Doon lang po maaari yan sa lata, yung pinaka-packaging na doon niya. Since, di ba, yung lata, so ang process niya, piniplate siya, metal plating. So yung cadmium, so may nanggagaling doon sa process ng metal plating. Pero ang mas ikinabahala ng mga nagsuri ay ang mga lumabas na numero. Lampas kasi ang mga ito sa maximum limit ng cadmium para sa mga dilatang pagkain. 1.30 parts per million ang cadmium content ng una. Ang pangalawa naman, 0.40 part per million. Ayon sa DOH, 0.05 part per million lang ang maximum allowable limit ng cadmium sa meat at processed meat. Masyadong mababa kasi ang concentration. So hindi talaga yung may lalabas ng mabilisan ng katawan natin. So, kaya ang tendency nga, ang nangyayari, madadagdag na siya. Tataas at tataas siya. Nag-accumulate sa katawan natin. Dahil sa sunod-sunod na iskandalo na may kinalaman sa mga made in China ng produkto, bagsak daw ang bentahan ng mga ito sa lokal na merkado. June Veneracion ang inyong saksi. Muli naman nagsoro ang gobyerno ng China sa nilikang perwisyo ng kontaminasyon ng melamine sa ilan sa kanilang produkto. Pero kahit tiniyak na nilang ligtas na ang mga bagong batch ng kanilang milk product, nanindigan ng Department of Health, hindi pwede pumasok ang mga ito sa bansa hanggang walang go signal ng BIFAD. Saksi si Mark Salazar. Sa isang diplomatic meeting gaya nito, ang 3rd ASEAN Health Ministers Meeting, hindi na pinag-uusapan kung sinong bansa ang may kasalanan sa melamine. Pero sa pulong na ito para humanap ng solusyon, nagpakumbaba ang China. We feel very sad and we are saddened by this scandal. It is also a painful lesson for us. Kasama raw ng buong mundo, kinukundi na rin ng China ang ilan nitong mamamayan na naghasik ng melamine. The Chinese government attaches great importance to this event and has launched a thorough investigation into this criminal act. And we are also going to severely penalize those people who have committed this malpractice. Pero may kambyo rin ng China. Ligtas na raw ang mga bagong batch ng kanilang milk products at pwede na ulit itong ibenta. So all the products in the market now have passed safety examination. Pero dahil hindi pa nga tapos ang ating Bureau of Food and Drugs sa pagsuri ng mga milk product mula China, malabo raw munang payagan ng DOH na makapasok agad ang mga bagong produkto ng China. The ban stays except for those that we release as melamine non-detected. If China says that they have already cleared and are ready to export, that imported products will have to go through the process of BIFAD registration. Ang gusto sanang marinig ni Duque mula sa kinatawan ng China, tutulong ba ang kanilang gobyerno para mabayaran ng danyos ang mga importer nating nalugi dahil sa na-recall nilang produkto? The problematic companies have the responsibilities to recall their products even abroad. The Chinese government has urged these companies to do so. Itutulak pa rin daw ng DOH na makasingil ang mga nalugi nating importers sa kung sino mang dapat magbayad. Magbibigay din daw sila ng mga findings ng lab test sa mga importer. We can keep that. They can use this as a documentary evidence or as a basis for making official the request for compensation or remuneration. Magandang balita naman mula sa BIFAD, negatibo lahat sa melamine ang 20 produkto na huling sinuri. Walang melamine ang Angkor Wam Fruit Milk Drink Mango Magic, Angkor Wam Fruit Milk Drink Orange Chill, Angkor Wam Fruit Milk Drink Strawberry Spin, Arla Full Cream Milk Repack, Austria Milk Candies, Candyman White Rabbit Butter Toffee Candy, Cottage Milk Sweet Cream Buttermilk, Crisp Bean Chocolate, Crisp Chocolate Stone. Ligtas din sa naturang kemikal ang Dairy America Milk Powder Repacked, Dairy Cream Skim Milk Powder, Dongguan Byron Coconut Biscuits, Farmland Milk Powder,
Kidi Soya Milk Egg Delight, La Crema Pure Gold Skim Milk Powder Original, La Crema Pure Gold Skim Milk Powder Regular, Magic Chew Grapefruit Sharing, Milk Drink in Red Can in Chinese character, Oakland Skim Milk Powder, at Showa Tempura Butter Mix. Sa Lunes muling maglalabas ng resulta ng lab test ang BIFAD. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. At sa ibang balita, aminado ang Department of Energy na pareho lang ang magiging presyo ng Gallo crude sa presyo ng imported na krudo. Pero kung walang ginhawang mararamdaman ang mga motorista sa lokal na langis, bilyong-bilyong piso naman daw ang kikitain ng gobyerno. Saksi si Ruth Cabal. Kuha ito ng unang umagos ang langis mula sa Galloc oil field sa Palawan nitong Huwebes. At araw-araw mahigit 20,000 barrels daw ang makukuha mula sa Galloc field, katumbas ng 6% arawang requirement sa krudo ng bansa. Kanina sa harap ng mga negosyante, ibinida ni Pangulong Arroyo na senyales na ito na mababawasan na ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na langis. With the Galloc oil field starting its production yesterday, we expect to attain 60% energy independence in 2 years. Pero aminado ang Department of Energy, di raw mauuwi sa mas mababang presyo ng langis ang operasyon ng Galloc field. At kahit dito ibenta sa bansa ang Galloc crude, susunod pa rin ito sa presyuhan ng pandaigdigang merkado. Pero magandang balita pa rin daw ito dahil bukod sa mababawasan ang labas ng ating dollar reserves, kikita pa ang gobyerno sa Galloc oil. Tulong pa rin daw ang 6% arawang output nito sakaling magkaproblema sa world supply. Pagka nagkagipitan, maski na paano, meron tayong sariling supply. Pero sa presyo, dahil sa this is a consortium, when they sell, they also sell at international prices. Kung gayon ayon sa ilang grupo, tila wala raw palang pakinabang sa ordinaryong mamamayan ng pinagmamalaki ng gobyernong krudong babansagan daw na Palawan Light. Paliwanag ng Philodril na kabilang sa Gallo Consortium, iba raw kasi ang kalidad ng Gallo crude sa Dubai crude na ginagamit ngayon sa bansa. Bagamat mas maganda raw kung tutuusin ang kalidad dito dahil sa mas kukonting sulfur content, hindi raw tiyak kung akma ang Gallo crude sa oil refineries sa Pilipinas na kalibrado base sa kalidad ng Dubai crude. If ever, so they would want to get the most appropriate crude for their refinery. Ang big players na Shell at Petron na siyang tanging may oil refinery sa Pilipinas, kukuha raw muna ng sample ng Gallo crude para malaman kung kaya itong maproseso sa kanilang refineries. Batay sa Presidential Decree No. 87, dapat kung indigenous sa bansa ang langis, isusupply lang ito sa lokal na merkado. Pero sabi ng Department of Energy, pag di na talaga magamit dito, pwedeng i-export na lang ang Gallo crude. Sa ganitong senaryo, 60% ng kita sa pag-i-export ng Gallo crude ang mapupunta sa gobyerno. Tansya pa ng DOE, kikita raw ang gobyerno ng $1.2 billion sa 3 hanggang 5 taong operasyon ng Galloc field. We earn from the exports, no? Yung exports na yon, our earnings will offset yung ating importation. So in effect, nagkakaroon tayo ng savings. Nagpadala na rin daw ang Philodril ng samples ng Gallo crude sa China, Thailand, Japan at Taiwan. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Nagbabala naman ng mga transport group na itutuloy nila malawakang tigil pasada kung hindi pa rin ibibigay ang hiling nilang one-time, big-time rollback sa gas at diesel. Ay sa Pasang Basda, hindi na makatwiran ng papiso-pisong rollback. Itong Biyernes, pumalo na sa $72 per barrel ang langis sa world market, balayo sa $147 all-time high noong Hunyo. Pero ayon sa independent oil players na Flying Bit Eastern Petroleum, sa Nobyembre pa raw mararamdaman ng publiko ang ginhawa. Gayunman, sabi ng Flying B, may 3 hanggang 5 pisong rollback na maaasahan ng publiko. Hindi nga lang nila tiyak kung maibibigay ito ng isang bagsakan.